Una po sa ating mga balita, mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang supply ng pagkain ng bansa. Sa katunayan, mismo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon sa warehouse na isa sa pinakamalaking manufacturer ng canned goods sa bansa para makita ang lagay ng kanilang supply. Si Clazel Pardilla sa Sentro ng Balita Live. Angelique, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sapat ang supply ng pagkain sa bansa matapos inspeksyonin ang isang bodega dito sa Calamba, Laguna na warehouse ng isa sa pinakamalaking canned food manufacturer dito sa ating bansa. Kahon-kahong dalatang pagkain ang dinatna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bodega ng isang canned food manufacturer sa Calamba City, Laguna. Layo ng Pangulo, inspeksyonin kung sapat ang supply ng pagkain. Sa harap ito ng pagsilit ng presyo ng gasolina at paghina ng piso kontra dolyar. 10% pa lang ito sa kanilang stock. Ibig sabihin, hindi lamang ang Century kundi ang iba't ibang mga food processors at saka retailers ay maayos naman ang stock natin. Puno at malawak ang warehouse na ito. Naglalaman ng 800,000 kahon ng pagkain ang warehouse na ito sa Calamba, Laguna. Tulad na lamang ng mga canned meat, sardinas, gatas at iba pang basic good. Ayon sa Century Pacific Food Incorporated na gumagawa ng 50% ng supply ng canned food sa bansa, may isang buwan silang supply ng raw materials tulad ng mga karne at isda. Nasa 35 araw na inventaryo ng finished product at hanggang 3 linggong retail stock sa mga tindahan. Ang supply ay hindi kailangan na mag-alala ang taong bayan. Ang food supply natin ay sapat kahit na pangmatagalan. Nakipag-ugnayan na rin ang pamahalaan sa mga pribadong sektor para pansamantalang ipako ang presyo ng kanilang mga produkto. Sila ay pumayag na wag itaas muna. Hindi tataas ang presyo hanggat kaya nila. Kaya siguro mga 1 buwan, yung iba baka 2 buwan, hindi magagalaw yung presyo. Binabantayan naman ng Department of Trade and Industry ang mga produktong nasa ilalim ng suggested retail price. Ibig sabihin, kailangan munang aprobahan ng ahensya ang anumang aumento na ipapataw ng mga kumpanya. Nakatutok po kami dito sa mga groceries and supermarkets to make sure that there is no price increase for basic necessities and prime commodities. Let's be aware kung magkano talaga yung presyo ng mga basic necessities. Nasa 3 hanggang 4% ng production cost ng produkto ay napupunta sa langis o pagbiyahe sa mga bodega at tindahan para maibsan ang pagsipa ng presyo ng gasolina. Naghahanap sila ng mas murang supplier ng materyales at nagbabawas sa iba pang gastusin. So for example, reduction in our advertising spending, turn off the lights when not needed, or really just being efficient. So whatever savings we can generate, we pass on to the consumer. At yan na muna ang pinakahuling balita. Balik dyan sa studio, Angelique. Maraming salamat, Clazel Pardilla.